Ang Sierra Madre ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas. Hindi lamang kalasaglaban sa unos, kundi tahanan rin ng buhay at pag-asa. Ating kilalanin ang mga next-gen experts na tumutulong sa pagpapanatili ng Sierra Madre. Dito lang yan sa Expert Talk. Sa silangang Luzon, matatagpuan ang bulubundukin ng Sierra Madre. Sa katunayan, may haba itong 540 kilometers mula Quezon Province hanggang Cagayan. Hango ang pangalang Sierra Madre sa wikang Espanyol na ang ibig sabihin, Mother of Mountains. Katulad ng isang ina na nag-aalaga at nagbabantay. Tuwing may bagyo, ang Sierra Madre ang unang humaharap sa malalakas na hangin at pag-ulan. Pinipigilan nito ang pagbaha at pagguho ng lupa na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga komunidad sa baba nito. At dito sa Sierra Madre, makikilala natin ang mga kabataang tagapagtaguyod ng konserbasyon ng kabundukan mula sa Masungi Geo-Reserve Foundation. Mga ka-Diyos Superkada, ngayon kasama natin na si Miss Justine, ang Geotourism Associate ng Masungi Geo-Reserve Foundation. Miss Justine, kwentuhan niyo naman kami, paano po ba nagsimula ang Masungi Geo-Reserve Foundation? So, nagsimula yung Masungi Geo-Reserve Foundation bilang parte ng isang engineering project ng dad or ng tatay ng aming mga trustees ngayon, si Miss Ann and Miss Billy. So, nung nagsimula yung proyekto noong taong 1996, nung itsura ng lugar nitong panahon na yon ay nakakalugmo nung panahon na yon sapagkat ayon sa mga lokal, ang tanging naririnig lamang sa lugar na ito ay yung mga tunog mula sa mga chainsaws at bibihira yung mga maririnig mo ng mga nagmumula sa mga hayop. Ngayon, halos mahigit 25 years na nakalilipas, ay kahit papaano ay napanumbalik na namin yung yabong ng lugar dito sa lugar na ito. At ito ngayon ay naging sanktuaryo na ng iba't ibang uri ng mga hayop at halaman. Yung pinakalayunin o yung pinakapuso ng foundation is really to inspire other people to love nature. So that one of the reasons why we opened the Discovery Trail way back in 2016 is that so that we could welcome more guests in this area, and so that they could see the place and they learn how to love the place, and as well as, of course, have a sustainable financing of the continuous conservation of the area. So that's one of the main reasons why we implement or we push through with geotourism. It's really for tourism for conservation. Kaya naman ating iikutin ang ilan sa mga lugar na inaalagaan ng Masungi Geo-Reserve Foundation dito sa Sierra Madre. Pero bago ang lahat, safety first muna. Mga Superkada, ngayon makakasama natin si Sir Aris, isang park ranger dito sa Masungi, para samahan tayo sa pag-iikot natin at ipapakita niya sa atin ang iba't ibang structure dito sa Masungi. Sir Aris, ready na ako. Naka-helmet na rin ako. Kaya tara, simulan na natin. Ang tawag dyan sinkhole, pero sa katutubong katawagan biyong dito sa Pilipinas, biyong ang tawag sa kanya. At napaka-importante na niya para sa ating ecosystem. So yung mga ganyang klase ng butas ay prominente sa mga lugar, kagaya ng Masungi, kagaya ng nasabi ni Miss Daphne kanina. So marupok sila at sensitibo sa acidity ng ulan. So nagkakabutas po ng ganyan. So alam po naman natin na yung tubig po yung pinaka-importanting bagay sa buhay po ng tao sa araw-araw. So importante din yung mga sinkhole dahil sila yung nagsilbing pathway ng groundwater na source din po ng ating drinking water.
So yung pong tubig ulan dadali sa ganyan at tatago sa lupa bilang spring. And then mababago ulit yung process at iikot ng iikot. So alam naman natin may mga tubig talaga na hindi naiinom, yung mga spring dahil kontaminado po yung tubig. Kaya po pag nakakakita kayo ng ganyang klase ng sinkhole, ng butas, huwag magtatapon ng kahit anong basura para hindi makontamina yung tubig na dumadaloy. Pero bakit po siya may net na nilagay? For safety lang yan kasi para pag nahulog yung gamit nyo, hindi diretso kasi hindi po namin talaga makukuha kung mahulog sa ganyang klase ng butas. Opo. So malalalim po kasi yan. Okay. So ito yung isang uri ng bamboo, climbing kind of bamboo. Ang tawag sa kanya usiw. And according po sa mga eksperto, meron lamang tayong 21 species ng bamboo sa Pilipinas. But dito sa Masungi, according sa mga indigenous people na naimbitahan namin dito sa lugar, ay meron lamang tayong 4 na uri ng bamboo. Ito yung una, usiw, at yung iba, buho, bungkawi, yung kilalang kawayan, yung malalaki. So, pagkakaroon ng kawayan sa isang lugar ay maganda naman tingnan talaga. Kung titingnan mo, maayos naman siya. Pero kapag mayroong kawayan kasi sa isang lugar, indikasyon yun na nakaranas na ng pang-abuso yung isang lugar. So kasi mga bamboo natin ay uri po ng grass. So kapag nakalbo yung isang kagubatan, una po silang tumutubo kung sila yung mas native. So pagkakaroon ng maraming usiw na to, ibig sabihin na wala na yung mga puno. But dito sa Masungi, unti-unti naman ulit silang lumalago po yung mga part na yan. So, maganda siya tignan pero isa siyang indikasyon na nagkaroon ng parang Illegal logging. illegal logging sa isang area. Okay. So anong year po sir nag-start na magawa po yung mga ganitong parang So, hagdanan? almost 4 years din yung sinabi nila na pagsimula ng trail. So, na-open po kasi sa 2015, maybe 11 to 12 yung nagsimula ng construction po ng daanan. And then kung makikita nyo, hindi po namin talaga siya sinira, dinirect namin na sinira yung limestone. Dinadaan lang doon sa may mga daan na talaga, napapatungan lang nung ating mga bato. Para conservation po kasi, so ayun natin sirain yung karst formation natin. Pero ano nga ba ang karst formation at paano ba ito nakakaapekto sa mga posibleng natural hazard? Yung natural landscape kasi ng Masungi is really a karst landscape. So it's a forest over limestone. And itong lugar na to, dito halos nagsimula yung proyekto kung nasan tayo ngayon sa Discovery Trail. Itong lugar na to, ito yung unang pinangalagaan at ngayon pinalumbalik yung kagubatan. At ngayon, itong taon 2017, amin naman din tinanggap yung karagdagang hamon na ibinigay sa amin ng yumao na ngayong si Ms. Gina Lopez, na DNR Secretary, na panumbalikin din yung kagubatan sa katabi naman o sa paligid ng mga limestone formation dito sa Discovery Trail. Kaya naman, nung taong 2017, nilunsad namin yung proyektong Masungi Geopark Project. Itong proyekto na to, naglalawak to ng 2,700 hectares. 2,700 hectares na kagubatan na parte doon, parte siya ng 3 critical na waterways. Actually, yung dalawa doon is yung Upper Marikina River Basin Protected Landscape and yung Kaliwa Forest Reserve. Kaliwa Watershed Forest Reserve. No? So yung dalawang waterways na yun, ay napaka-importante sa lower areas ng Rizal, sa iba pang probinsya sa Calabarzon, and as well as sa Metro Manila. Ganito yung mga sinasabi ni Sir Aris na yung mga limestone pinapatungan lang para maging hagdanan siya. At the same time, hindi din talaga masisira yung mga limestone. Yung formation po. Yung formation ng limestone. Kaya importante talaga na mag-helmet ka kasi may madadaanan kang mga ganitong limestone na minsan makikitid at patulis. So ito yung first net na kailangan nating akyatin, and then may dalawa ka namang pamimilian, yung maliliit at malalaking gap. So mas madali yung malalaking gap kung malaki yung hakbang mo. Kaya nyo naman ang 4 na tao ng sabay-sabay, kaya huwag ka mag-alala, hindi ka naman mahuhulog. Okay. Tsaka sanay naman po akong mahulog. Tsaka kung hindi niyo naman po kasi natatanong, dati po akong akyat bahay, kaya ko yan. Kaya tara na, susubukan natin, kaya natin to. Diyos yung barkada, ginagawa ko to para sa inyo, kaya sana suportahan nyo kami. Kaya
mga Supercada, kung mapapansin nyo, meron ditong mga lumot at panigurado, may mga lichens din dito naninirahan. So, meron kaming episode, Kuya Aris, na talagang tinalakay din natin ang mga lichens at mga lumot. So, dito talaga natin sila nakikita. So, ito yung mga sinasabi sa atin ni Ermaline na talagang makikita mo yung magkakasama yung mga lumot, yung mga lichens. So, yan. Ito na. Nandito na tayo sa first stop natin, ang view deck. So, ito sapot. Dito, madalas nagpipicture yung mga turistang pumupunta dito. Sa ating bawat hakbang, ating nasilayan ang kahalagahan ng likas na yaman na nagbibigay buhay sa mga komunidad. Mula sa mga sinkhole, kawayanan at karst landscapes, natutunan natin ang papel ng Sierra Madre bilang kalasag laban sa unos at tagapagtaguyod ng kalikasan. Sa pagtutulungan ng mga tagapangalaga ng kalikasan tulad ng Masungi G Reserve, nagiging inspirasyon ang trail na ito para sa mga susunod na henerasyon upang pahalagahan at pangalagaan ang ating likas na yaman. Isa sa mga paraan para makatulong o makasama din sa pangangalaga ng lugar ay unang-una sa lahat, ibahagi yung kwento ng mga kasalukuyang pinagdadaanan ng ating kagubatan ng Masungi. Tulungan nyo kami na marinig ng aming panawagan na protektahan ng lugar sa laban sa mga mapanirang mga proyekto sa ating kalikasan. Pangalawa is collaborate sa amin sa Masungi G Reserve. At yung pangatlo ay makiisa sa kasalukuyang petisyon na aming pinapakalap. Yun ay yung hashtag to protect Masungi, Protect Masungi Geopark Project. Isa itong petisyon na panawagan din sa ating mga namumuno sa gobyerno na protektahan ang proyekto. Sa ating pagbabalik, ating aalamin kung ano nga ba ang mga pagsubok na kinaharap ng Masungi G Reserve at ating kilalanin ang mga next-gen experts na katuwang nila sa pangalaga ng kabundukan. Hindi naging madali ang laban para sa Masungi G Reserve. Mula sa iligal ng pagtutroso, quarrying at pagkasira ng protected area, lahat ng ito ay kinaharap ng mga tagapangalaga ng kalikasan na may tapang at determinasyon. So yung pangangalaga ng Masungi G Reserve, nakatulong siya doon sa patuloy na pangangalaga o pagpapayabong ng kagubatan dito sa lugar na ito sa pamamagitan ng pag-implement ng geotourism dito sa lugar na to. Kasi yung pondo na nakukuha mula doon ay 100% bumabalik sa proyekto para sa pangangalaga ng lugar. Matagumpay nating na secure o na-recover yung more than 2,000 hectares of the area. And of course, up to date, we have already successfully planted over 140,000 native tree species in the area. And of course, we've already established more than 18 ranger station and monitoring trails in the critical areas of our reforestation project, which the Upper Marikina is part of. Isa kasi sa mga hamon na pinakaharap ng lugar na to is yung mineral extraction activities that are very destructive to the natural landscape of the area. So that includes quarrying activities, and it's really rampant and very apparent dito sa locality. So that's one of the main challenges of the area. So that's one of the things that we're trying to overcome throughout time, and with the support of other supporters. Yeah. Mga ka-Diyos Barkada, ipapakita naman sa atin ni Sir Aris kung ano nga ba ang lagay ng Masungi bago nila ito maprotektahan. Pero sa aming paglalakad pababa, isang nakakatawang sorpresa ang tumambad sa amin. Isang subspecies ng microsnail na dito lamang sa Masungi matatagpuan. Mga ka-Diyos Barkada, ito ang microsnail. Dito lang daw yung natatagpuan sa Masungi. Ito pong mga blade na to nakuha dito sa lugar na ito and na-collect din dun sa mga nag-illegal loggers po nung bago pa lang nagsimula yung aming conservation po. Okay po. According din sa mga katutubo na naimbitahan namin dito,
instead na narinig nila yung mga huni ng ibon, narinig po talaga ay yung ugong ng power, so yung atungal ng chainsaw natin. So we use this, ano naman po, itong mga chainsaw na to, blade ng chainsaw, para buuin po itong bilog na to, itong form of art na to. Pwede nyo tingnan dito, tingnan nyo yung rock formation doon sa kabila kung ano po yung itsura. Try to imagine ano po yung itsura nun. Oo nga. Mukha po ba siyang tao na naka-side view? So, according sa mga eksperto, maaaring 4 na taon to 3 taon po na simula nung maputol sila. Pero yung nakikita nyo, buo pa rin sila, hindi pa rin siya nasisira dahil matigas po talaga. And according din sa mga expert, bago lumaki ng ganyan kalaki yung puno, abutin po ng 100 years para lumaki ng ganyan. Pero nakakalungkot na pinuto lang siya within a day at pinakinabangan po ng mga illegal loggers. Habang patuloy ang laban ng Masungi Geo-Reserve, hindi rin matatawaran ang papel ng agham sa konserbasyon. Kasabay ng muling pagbuhay ng Masungi, may mga kabataan din na nag-aaral sa mga banta ng kalikasan tulad ng landslide susceptibility, isang mahalagang aspeto lalo na sa kabundukan ng Sierra Madre. Makakalikasang araw mga ka-Diyos Barkada. Ngayon makakasama natin ang ating mga next-gen foresters mula sa Benguet State University para ikwento sa atin at i-discuss ang kanilang research patungkol sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Makakasama natin ngayon si Russell at si Gio. Kwentuhan nyo naman ako, Russell, Gio, tungkol saan ba itong research na ginawa ninyo? Ang study po namin is more on landslide susceptibility assessment. Basically, inaalam natin kung aling mga areas or aling mga sections dito sa Upper Marikina River Basin ang susceptible sa landslide. Hindi naman natin sinasabing mangyayari yung landslide, pero potential lang na kapag na pwedeng mangyari yung isang landslide. Pero hindi naman lahat ng prediction or forecasting ay 100% accurate or nangyayari talaga. Ito ay katulad ng sinabi ng aking kasama para magbigay alam o impormasyon sa mga residente na nakatira dun sa mga susceptible areas na na-identify namin within the Upper Marikina River Basin. Sa kanilang overall susceptibility map, makikita na may ilang areas na red indication. Ibig sabihin, very high susceptibility area o lugar na mas panganib sa landslide. Kung green naman ay very low susceptibility area, ibig sabihin makapal ang vegetation sa naturang lugar. Pero mula Benguet, papunta dito sa Upper Marikina, parang medyo malayo, no? Bakit nyo napili na dito sa Upper Marikina i-conduct yung research ninyo? So, apektado ang Metro Manila whenever there's something happening in the highlands, which is itong Upper Marikina. Kasi ano yan yung Upper Marikina, siya yung nasa highlands, yung Metro Manila siya yung nasa lowlands. Basically, kung nag-landslide dito or may mga nangyayari dito, maapektuhan talaga yung sa lowlands. For example nga po, yung pagbabaha, yung matinding pagbabaha na nararamdaman ng mga citizens every time na may bagyo, malakas man or mahina. Sa ating pagbabalik, sasamahan naman tayo ng ating mga next-gen experts sa ilang mga areas na sakop ng kanilang research. Ano nga ba ang aming maabutan sa taas ng bundok? Ang Sierra Madre, ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas, ay isa sa pinakamahalagang forest reserves ng bansa. Kaya naman ipapakita sa atin ng ating mga next-gen experts ang likod sa kanilang pananaliksik at aalamin natin kung paano nila ginagamit ang agham upang unawain ang mga banta ng landslide at ang epekto nito sa ating kalikasan at komunidad. Mga Superkada, ngayon kasama pa rin natin si Russell at si Gio para samahan tayong ikutin ang isang bahagi ng kanilang study area patungkol pa rin sa landslide susceptibility. Kaya tara, samahan niyo kami. So ito sir, itong slope na to, di ba naka-incline yan? Sa tingin mo kaya susceptible yan sa landslide? Alam mo, gusto ko man sabihin ng tamang sagot, pero alam kong alam mo. So ano ba ang tamang sagot? Yes, so pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi nakadepende naman po kasi kung yung mga nakatanim dyan na mga puno ay mababa yung kanilang root system. Kung mababa yung root system nila, kapag umulan ng malakas dito, raragasa yan. Pero kung
malalim naman ang kanilang root system, may humahawak sa mga lupa, hindi natin siya pwede ma-consider na susceptible sa landslide. So ang pag-identify natin ng landslide susceptibility ay case-to-case basis. So hindi garantisado na kapag kunwari maraming puno dyan, ay ano na siya, susceptibility. Diba? Yes, kasi may areas po kasi na kahit marami siyang puno, ay susceptible pa rin sa landslide kasi nga yung mga puno na yon hindi angkop dun sa lugar na yon. Hindi pala biro ito mga ka-DOC Verkada. Imagine, 400 steps pa lang ang aming nilalakad mula sa baba. 391, 392, 93, 94, 95. Mga ka-DOC Verkada, ramdam na ramdam nyo ba yung pagod ko? Gio, ano ba yung relevance nitong research na ginawa niyo ni Russell sa komunidad? So, yung relevance ng study, meron tayong tinatawag na 4 P's. Una, protection. So, nabibigyan natin ng protection yung mga communities dahil sa GIS-based susceptibility map natin na kung saan we identify probable landslide na we can further protect lives and livelihoods. Pangalawa, planning. Ito naman po ay sa LGU. So once na masubmit natin yung full results ng susceptibility mapping sa mga LGUs, magkakaroon sila ng broader aspect kung paano ba nila ipaplan. For example, yung tinatawag nating DRM, yung Disaster Risk and Management Planning. So magkakaroon sila ng mas broader na lente para matignan kung ano ba yung effect nung susceptibility na yon dun sa kanilang locality. Pangalawa, prosperity. So sa prosperity naman, kagaya din ng protection, mas binibigyan natin ng protection yung Upper Marikina nang sa gayon yung sa lowlands, 'di ba? Kanina we say that mas naapektuhan yung sa lowlands like sa Manila, mas magle-less yung risk of investment. Pag hindi masyadong degraded, hindi masyadong natatamaan ng disasters. Pang-apat ay preservation. So, dito, hindi lang siya nakafocus sa community. Nape-preserve natin yung mga intact forest na kailangan pa ng further preservation and protection. 'Di ba? Just like what I've said earlier, yung sa thick vegetation versus sa denuded vegetation. Yung mga thick vegetation na yun, kailangan pa natin siyang ma-preserve and ma-conserve at paramihin. No, nang sa gayon, mabawasan yung landslide susceptibility ng Upper Marikina at end ng buong Rizal. So sir, ito yung itang landslide, no? Isang evidence na nagkaroon ng landslide. Yan, may kita mo yung pagkawala ng vegetation, may kita mo yung soil na parang nakalbo siya onte. Oo nga. So nag-slide yan. So parang talaga no, puro brown. No? Yes. Ibig sabihin talaga yung mga soil doon talaga napunta po, no. Doon siya dumaloy. Opo. Tapos marami pa rin po dito. So ito po, part pa rin po ito ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Pero 'di ba sabi po ko po kanina na hindi naman lahat ng landslide ay kailangan may nadadamay. Kasi pwede siyang maging natural talaga katulad niyan. Sir EJ, kung makikita nyo dito, may mga areas na nawawala na ng mga puno or denuded areas. Diyan po magiging possible na magkakaroon ng mga landslide. Yan po ay nagiging indikasyon na posibleng magkaroon na dyan ng mga landslide. Kasi makikita mo, yung mga red patches ng mga lupa dyan, nawawala na yung mga root system ng mga puno na para hawakan yung lupa para hindi siya magumuho. Kung makikita naman natin dito, kung tignan mo, makapal yung vegetation dyan. At kung makikita mo, hindi masyado yung mga indication ng landslide kaysa sa mga area na kung saan may mga napuputol na mga kahoy. Russell, napansin ko, parang may bahay dun sa area na yon na, di ba na may indication ng pag-landslide. Safe bang tumira sa mga ganyang klaseng area? Para sa akin talagang hindi talaga safe ang mga areas na ganyan kasi alam naman natin yung location niya. Tapos na denuded na rin yung mga forest dyan. Nagkakaroon ng possibility na
madadamay sila kung if ever na magkaroon ng Maapektuhan sila. So, importante na yung mga taong nakatira rin sa mga ganitong area ay aware sila Oo, sa mga pwedeng yun yung mangyari. importante sa lahat. Yung maging aware sila kung ano ang possible na mangyari kung magkakaroon naman ng landslide sa kanyang area. Bakit GIS-based yung ginawa ninyo sa study nyo? So basically, ang GIS, ang ibig sabihin niya ay Geographic Information System. So may two words doon, yung Geographic System, Information System. Saan ba natin nakikita yung pag naririnig natin yung GIS? Basically sa mga maps, di ba? Basically, yung isang bagay, nilalagyan natin siya ng information. So, sa forestry, napakahalaga ng GIS kasi ito po ay isang advancement sa forest resources management para we can better manage the resources. Pag kasi nagmamanual pa tayo, for example, yung mga coordinates, di ba? Kailangan natin mahanap yung isang puno doon na patay na. Kailangan nating putulin o kailangan nating solusyonan, di ba? So, magsisend sa atin yung tao doon ng coordinates. Hindi na siya yung manual na pupuntahan pa natin doon, no? So, through the use of GIS, basically mga iba't ibang devices na nagre-receive ng coordinates, for example, sa remote sensing, sa mapping, ganito, ganyan, nagkakaroon ng better or nagkakaroon ng improved information yung isang system o yung isang bagay para mas ma-manage natin siya ng less effort. Isang tanawin ang pumuhaw sa aming atensyon. Mga aktibidad na tila hindi karaniwang makita sa isang kabundukan. Sir G, yun napapansin ko, parang meron doon na under construction. So, ano ba yung magiging epekto niyan? So yan, that is a form of development na kung saan tinatapyasan natin yung mga kabundukan para to give way, no, to a specific establishment of something. For example, pwedeng road siya, pwede siyang maging farm, pwede siyang maging parang yung soil erosion control, yung nilalagyan ng mga gabions. Ngayon, kung ganyan, iiwanan natin siyang exposed sa ng parang ganyan lang, wala kang gagawin. Yan yung isang indication na pwedeng magkaroon ng landslide. Once na magkaroon ng ulan or ng malakas na bagyo, at natamaan yung exposed na yan, pwedeng mag-erode yung mga lupa na yan, pwedeng mapunta sa baba. Gio, meron bang dapat na gawin yung mga, for example, mga ganitong klaseng construction company na mga right procedure para hindi maapektuhan yung kagubatan at hindi mag-cause ng landslide? Actually, since tayo ay under ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape, which is a protected area, no, under the RA 7586 or yung National Integrated Protected Area System na amended ng RA 11038 or yung expanded NIPAS. Ngayon, sa isang protected area, hindi ka dapat basta-basta nagde-develop not unless siya ay may permission with the Protected Area Management Board. So every time na may development dyan, ang mas maganda is to consult with the Protected Area Management Board or PAMB kasi ito po ay kinabibilangan ng iba't ibang sektor ng gobyerno, LGU and non-government organization, private organizations sa isang protected area. Pero ang ruling natin dito, dapat minimal development lang at saka hindi siya yung makakaapekto sa mga communities. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, pawang mga kabataan ang ating mga nakasama. Mga next-gen experts na tagapangalaga ng kalikasan na buong pusong naglilingkod para sa Sierra Madre. Tunay ngang karapat dapat tawaging ina ng kabundukan ang Sierra Madre. Sapagkat tulad ng isang ina, inaalagaan niya ang buhay sa kanyang paligid. At ang mga kabataang ito, sila ang kanyang mga anak na handang ipaglaban ang kanyang yaman para sa kinabukasan.
Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo para hanapin ang mga next-gen expert ng ating bansa. Muli, ako po si AJ Castro. At ito, ang Expert Talk.